Good morning sa inyong lahat na ating parishioner sa GTCC at sa ating mga video parishioner. Yung mga parishioner, yan yung mga regular na dumadalo sa ating local church. At yung mga video parishioner naman, yun yung mga regular na nanonood ng ating video pero hindi sila necessarily dumadalo sa ating church. Salamat sa inyong lahat at good morning. Patuloy kayo sa panonood sa ating video. At ngayong umaga, ang paksa natin, tatapusin natin yung ating series na The 7 Deadly Demons in the Human Heart. At ito na yung huling paksa. At ang paksa natin ngayong umaga ay may pamagat na laziness, abandon, and diligence. Laziness, abandon, and diligence. At gusto kong basahin ang Proverbs 13 verse 4. At makikita niyan sa ating DN, sa ating digital notice. Ang sabi sa NRSB ng Proverbs 13:4, the appetite of the lazy craves and gets nothing, while the appetite of the diligent is richly supplied. Sa ASND, ang sabi, ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangad, ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Lord, sa umagang ito, i-bless mo po ang bawat isa sa amin at ilagay mo sa amin ang spirito ng pagiging masipag, hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay namin, sa trabaho, sa gawain sa bahay, kundi higit lalo sa lahat sa aming buhay spiritual. At pagpalain po ninyo kami ngayong umaga ng inyong banal na presensya. Samahan niyo po kami sa buong maghapon at nawa ang puso namin ay mabihag ng inyong presensya, ng inyong mukha, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga may pangangailangan, kayo po ang kumatagpo. Ang may mga pasanin at dalahin sa buhay, kayo po ang umalalay at magbigay ng grace sa kanila para sila ay lumakad na kasama ka sa kabila, Panginoon, ng kanilang mga dinadala sa buhay. Bless them, Lord, especially those people, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po ninyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Merong isang mayamang lalaki na ang pangalan ay Richard. Malaki at maganda ang kanyang bahay. Nag-aaral sa private school ang kanyang 3 anak. Nabibili nila ang anumang gusto nila. Nakapapamasyal sila sa iba't ibang lugar at hindi lang 2 ang kanilang kotse, kundi 3. Malinaw na ang lalaking ito na si Richard ay malaki ang kanyang sweldo sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Sa kabilang kalsada ay mayroong isang lalaking mahirap na ang pangalan ay Mahershala Al-Hashbaz. Medyo mahaba yung pangalan niya, no? At yan ay kinuha sa Isaiah 8. Chapter 8 verses 1 to 3. Maher Shalal Hashbaz. Pero tatawagin na lang natin siyang Maher para maigsi. So itong si Maher ay isang mahirap na tao. Walang tigil sa pasada ng kanyang tricycle para kumita ng konti. Tipid sila sa pagkain sa araw-araw dahil mahal ang bilhin at hindi nga ganang malaki ang kanyang kita sa kanyang pagpapasada. Sa kanilang bahay, isa lang bumbilya ang gamit nila na ilaw, isang bumbilyang ilaw lang ang gamit nila para makatipid sa kuryente. At kapag nagluluto ang kanyang asawa, kundi man kusot ang gamitin sa panggatong ay kahoy ang kanilang ginagamit. Kapag dumaraan si Richard sa tabi ng bahay ni Maher sakay ng kanyang kotse, nakikita niya ang lagay ng kanyang kapitbahay na si Maher. At parang baliwala lang sa kanya. Normal na pangitain, kumbaga. Hindi siya nakikialam sa buhay ni Maher
Oo, paminsan-minsan nakikipagkwentuhan siya, pero hindi siya nagtatanong tungkol sa kung anong ikinabubuhay nila. At hindi rin siya nagkukusa na magbigay ng tulong pinansyal. Normal siyang kapitbahay, pero wala siyang pakialam sa ikinabubuhay ni Maher. Minsan, habang nakikipagkwentuhan si Maher sa kanyang mga kapwa tricycle driver, nabanggit niya ang tungkol kay Richard. Sinabi ni Maher na matagal na silang magkakilala ni Richard. High school pa lang sila ay magkakilala na sila. Pero minsan ay hindi siya naabutan ng tulong. Tinanong siya ng isang tricycle driver, sinubukan mo na bang lumapit sa kanya at humingi ng tulong? Hindi pa, sabi ni Maher. Sabi niya, hindi pa dahil ang balita ko stricto sa pera yan. Mahirap na, baka meron pa akong marinig na hindi maganda. Yan ang sabi ni Maher. At bumuntong hininga siya na sinasabi, mahirap talaga ang mahirap. Umalingaw-ngaw sa pandinig ng mga kapwa tricycle driver ni Maher ang katagang mahirap talaga ang mahirap. At napailing na lang sila. Pero balik tayo 20 years ago sa buhay ng dalawang magkakilalang ito, si Maher at saka si Richard. Magkakilala sila mula teenage years, nung sila yung mga binata at mga teenager pa lang, magkakilala na sila, pumasok sila sa parehong eskwelahan ng high school. Nung panahon yun ay masipag si Richard sa pag-aaral. Madalas ay nag-i-stay siya sa library para gumawa ng kanyang mga assignment at homework. Pagkatapos ng klase, nag-stay siya sa library. Habang si Maher ay nagmamadaling umuwi para panoorin yung kanyang paboritong anime. Si Richard, noong mga panahon ngayon, ay nagpupuyat para gumawa ng mga dapat gawin para sa eskwelahan. Samantalang si Maher ay naabot ng halos hating gabi sa paglalaro ng basketball. Si Richard ay laging naghahanda para sa mga quiz at exam. Samantalang si Maher ay nagkakating classes para umiwas sa quiz at exams. Sa madaling sabi, tamad mag-aral nung high school si Maher. Wala siyang tiyaga sa pag-aaral. Samantalang si Richard ay subsob sa pag-aaral hanggang sa mag-college. Minsan, napapaiyak siya sa hirap ng kanyang mga homework, ng kanyang mga assignment, pero sinipagan at pinagtiyagaan niya ang pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng high school at ganoon din ng college. Gusto niya maglaro ng basketball ng mga panahon yun, pero mas pinili niya ang unahin ng pag-aaral. Gusto niyang magbabad sa telebisyon para panoorin ang mga bagong anime, pero mas pinili niya ang gumawa ng mga homework. Sa kabilang dako, si Maher, dahil sa kanyang katamaran sa pag-aaral, ay laging pinagbibigyan ang kanyang sariling kagustuhan na mag-basketball at magbabad sa TV. Ang resulta, hindi nakatapos sa pag-aaral ng high school si Maher. At syempre, hindi siya pwedeng mag-college. Sa madaling sabi, tinahak ni Maher ang landas ng katamaran ng high school. Samantalang si Richard ay tinahak ang landas ng kasipagan o diligence. Ngayon ang tanong, dapat bang maging pasanin ni Richard si Maher? Dapat bang maging kargo ng konsensya ni Richard na makita niya si Maher na araw-araw ay pumapasada sa ilalim ng init ng araw para kumita ng konti? May pananagutan ba si Richard kay Maher kung hindi siya magbigay ng tulong na hindi naman niya hinihingi? Ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, Proverbs 12:24, ang kamay ng masipag ay mamamahala, ngunit ang tamad ay malalagay sa sapilitang paggawa. After 20 years, sapilitang paggawa ang ginagawa ni Maher. Yan ang kanyang ginagawa ngayon. Sapilitang paggawa. Sapilitan dahil kayod siya buong maghapon para kumita ng konti. Bakit? Dahil ba mahirap talaga ang mahirap? Hindi.
Ang dahilan, ayon sa Biblia, mahirap talaga ang tamad. Yun ang dahilan. Mahirap talaga ang tamad. Nagbunga lang ang binhi na kanilang itinanim pagkalipas ng 20 taon. Kung sinipagan lang ni Maher ang pag-aaral noong panahong yun, nung sila ay high school, baka parehas lang sila ng buhay ni Richard o baka mas angat pa siya sa buhay ni Richard. Huwag natin maging salawikain. Ang mahirap talaga ang mahirap. Ang maging salawikain natin ay mahirap talaga ang tamad. At yan ay sinasang-ayunan ng Biblia na mamaya ay babasahin natin. No? Ang sabi ng isang Kristiyanong manunulat, laziness has no place in the character of a follower of Jesus. Ang katamaran ay walang lugar sa karakter ng isang tagasunod ni Jesus. Yan ay dahil si Jesus mismo ay hindi tamad. Maging si God, the Father, ay hindi tamad. Ang sabi sa John 5:17, my Father is always working, and so am I. Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Kung babasahin natin ang aklat ng mga kawikaan, makikita natin na ang katamaran ay hindi pinapaboran ng Biblia, bagkus ito ay kinukondena ng Biblia. Pansinin nyo, halimbawa, pakinggan niyo ang ilang mga talata. Proverbs 18:9. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Mapanira, the one who destroys. Proverbs 21:25. Kung marami kang ninanais, ngunit tamad kang magtrabaho, yun ang sisira sa iyo. Proverbs 6:6-9. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Kayong mga tamad, matutulog ng matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising? 2 Thessalonians 3:10-12. Nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Ano pa ba ang sasabihin ko tungkol sa mga hindi nagbabanat ng buto? Ano pa ba ang sasabihin natin tungkol sa mga tamad? Walang ibang makatutulong sa kanila kundi ang kanilang sarili. Kailangan baguhin nila ang kanilang pananaw. Kailangan baguhin nila ang kanilang kinagawian. Kailangan umahon sila mula sa kanilang kinasadlak ngayon. Kailangan masanay sila na nagbabanat ng buto. Hindi ako naniniwala at hindi rin naniniwala ang Biblia na yung isang taong nagbabanat ng buto para kumita ng salapi, yung nagsisipag, ay dapat na magbahagi ng kanyang pinaghirapan sa isang taong tamad. Hindi ako naniniwala na dapat gawin yon. Kung ang sanhi ng kahirapan ng isang tao ay ang kanyang katamaran, walang pananagutan ang kanyang kapwa na siya ay tulungan para mabuhay. Tandaan niyo yan. Kung ang sanhi ng kahirapan ng isang tao ay ang kanyang katamaran, walang pananagutan ang kanyang kapwa na siya ay tulungan para mabuhay. Dahil ang pagiging tamad ay kasinsama ng paninira o pagwasak ng anumang bagay. Lalo-lalo na ng buhay. Ano uli ang sabi ng Biblia? Kaya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito, mga taong tamad, na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Huwag umasa sa tulong ng iba. Yun ang isang ibig sabihin ng huwag makialam sa buhay ng iba. Ang ibig sabihin nun ay huwag umasa sa tulong ng iba. Huwag tingnan yung kanilang kabuhayan. Huwag pintasan
Huwag umangal, huwag magreklamo na hindi sila tinutulungan. Huwag sila makialam sa buhay ng iba. Sa halip sila ay magtrabaho. Alam ko na mabuti, totoo yun, mabuti at tama ang tumulong sa kapwa. It's our biblical mandate. Sa katunayan, at alam niyo yan, tayo ay ganyan, ginagawa natin yan. Kung ang kapwa natin ay walang makakain dahil sa kahirapan, dapat siya lang tulungan. Pero kung ang kapwa natin ay walang makain, tandaan nyo ito, pakinggan nyo maigi. Kung ang kapwa natin ay walang makain, dahil sa katamaran, ang sabi ng Biblia, huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Hindi dapat tulungan ang sinumang tamad, o ang sinumang ayaw magtrabaho, o ang sinumang ayaw maghanap ng trabaho, o ang sinumang ayaw magbanat ng buto. At naghihintay na lamang ng tulong mula sa mga magulang, kapatid, kaibigan, lalo na sa iglesia. Tandaan natin na mayroong pagkakaiba ang ayaw magtrabaho at yung hindi makakita ng trabaho. Mayroong pagkakaiba yung ayaw maghanap ng trabaho at yung hindi makahanap ng trabaho. Mayroong pagkakaiba yun. Maliwanag sa atin to at hindi ko na kailangang bigyan diin ang kasamaan ng pagiging tamad. Walang maidadahilan ang isang taong tamad kundi ang kanyang katamaran. Yun lang ang kanyang dahilan. Walang excuse kundi yung kanyang katamaran. Yun ang tanging dahilan kung bakit nasasadlak siya sa pagkawasak ng kanyang buhay. Ngayon, ang isang taong napakatamad o ubod ng tamad ay maaaring impluensyado o kontrolado ng isang uri ng demonyo na pinangalanan nga ni John Wycliffe na Abaddon. Yun ang sinasabing pangalan ng demonyong nasa likod ng pagiging ubod ng tamad. Abaddon. Ang salitang Abaddon ay nangangahulugan ng destruction or doom or pagkawasak. Yun ang dahilan kung bakit iniugnay ni John Wycliffe ang pangalang Abaddon sa katamaran. Ulitin ko ulit, no? Ito yung disclaimer ko lagi na hindi necessarily yun ang pangalan. Yun lang ang ginamit ni John Wycliffe kasi iniugnay niya yung Abaddon sa pagkawasak ng buhay ng isang taong tamad. Yun ang dahilan kung bakit iniugnay ni John Wycliffe yung pangalang Abaddon sa katamaran. Dahil doon patungo ang buhay ng isang taong tamad sa pagkawasak. Tingnan niyo kung paano inilarawan ng Proverbs 24 verses 30 hanggang 34 ang buhay ng isang taong tamad. Sabi, dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang. Puno na ito ng mga damo at matitinik na halaman. At gibana ang mga bakod nito. Nang makita ko ito, napaisip ako ng mabuti at natutunan ko ang aral na ito. Sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog, paghalukip-kip mo, taong tamad, ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng armadong tulisan. Yung taong tamad, darating sa kanya ang pagkawasak. Hindi lamang ng kanyang bahay, hindi lamang ng kanyang hardin, hindi lang ng kanyang bakuran, kundi ng kanyang buhay mismo. Pagkawasak ang kahihinatnan ng taong ubod ng tamad. Sa katunayan, yun ang hinahanap niya. Yung pagkawasak. At sabi sa Proverbs 18:9, ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. O yung taong nang wawasak. A lazy person is as bad as someone who destroys things. Yung taong sumisira ng mga bagay. Makikita ninyo. Nasira na yung bakuran ng taong sinasabi sa Proverbs Proverbs 24 verses 30 to 34. Sira na yung bakod niya. Maaaring yung bubong niya gumuguho na. Yung hardin niya puno na ng damo. Marami ng dawag. Yung bubong niya siguro tulo na ng tulo yung tubig doon. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira o sumisira. Someone who destroys things, sabi sa New Living Translation.
Kaya abado na ang ipinangalan ni John Wycliffe sa demonyong nasa likod ng taong ubod ng tamad. Pero ulitin ko, hindi necessarily Abaddon, no? Pero may demonyo. May demonyong nasa likod ng taong ubod ng tamad na umiimpluwensya o kumukontrol sa kanya. Pero wag nating hanapin yung taong yun, no? Kung wala kayong kilalang ganong klase ng tao, that's good. Ha? Yung taong tipong ayaw maghanap ng trabaho kahit mamatay sa gutom o wala kayong kakilalang ganun, maganda, mabuti, excelente. Ha? Pero kung meron kayong kakilalang ganun, ang masasabi ko, umpisahan nyo nang ipanalangin ang taong ngayon. Dahil hindi ko imumungkahi na umpisahan yung tulungan. Umpisahan yung ipanalangin. Ngayon, maaaring wala sa atin o hindi tayo ubod ng tamad. Wala sa atin o hindi tayo kalahi ni Juan Tamad. Mabuti yun. Tama yun. Maganda yun. Pero meron isang klaseng katamaran na dapat din nating iwasan. Ang katamaran ay hindi lamang ang ayaw mong kumilos o gumawa, kundi ang katamaran din ay ang paggawa ng mga bagay na mas madali para makaiwas ka sa dapat mo talagang gawin. Ulitin ko yun. Ulitin ko yan. Ang katamaran ay hindi lamang ang ayaw mong kumilos o gumawa, kundi ang katamaran din ay ang paggawa ng mga bagay na mas madali para makaiwas ka sa dapat mo talagang gawin. Siguro yung dapat mo talagang gawin, mahirap, kaya iniiwasan mo yun. Gumagawa ka ng mga simpleng bagay. Ha? Halimbawa, kung ikaw ay isang teacher, isang guro, masipag kang maglinis ng classroom, which is good. Masipag kang mag-decorate ng classroom, talagang ginagawa mo yan. Pagkatapos ng klase, nag-stay ka na, magde-decorate ka, maglinis ka. Tama yun, maganda yun, okay yun. Ha? Pero, tandaan mo to, kung ikaw ay ganun, ang ginagawa mo ang mga bagay na yun, para makaiwas ka sa paggawa ng lesson plan, ha? Na siyang pangunahin mong responsibilidad o duty, o tungkulin, ginagawa mo yung pagde-decorate, paglilinis ng classroom para umiwas ka sa paggawa ng lesson plan dahil tinatamad kang gawin yun, then you are not doing right. Katamaran pa rin yun. At ganun din sa aming mga pastor. Kung ako ay isang pastor na masipag na bumisita sa mga miyembro, para i-pray over sila, para makausapin sila, okay yun, maganda yun. Maganda yun. Tama yun. Pero, kung yun ay ginagawa ko, dahil tamad akong magsaliksik, mag-aral, magbasa ng aklat, at maghanda ng ituturo, na siyang primary duty ko, pangunahing tungkulin ko bilang pastor, then something is wrong. Kung yun ang inuuna ko, yun ang ginagawa ko, yung pagbisita sa mga miyembro, para makaiwas ako sa pangunahing tungkulin ko na mag-aral, magsaliksik para gumawa ng ituturo, para maghanda ng ituturo, then something is wrong. Katamaran pa rin yun. Ikinukubli ko ang katamaran ko sa paggawa ng mas madaling gawin. Yun eh. Ikinukubli ko ang katamaran ko sa paggawa ng mas madaling gawin. Walang iniwan yan sa ibang mga hold-upper. Mayroong mga tao na kaya pinili ang mang-hold up, nagpupuyat sila sa ating gabi, dahil tamad humanap ng trabaho o tamad magtrabaho. Mas madali yun eh. Umiiwas sila sa talagang dapat nilang gawin. At pag nahuli sila, sasabihin nila, wala lang kumakain. Dapat hindi ka magtrabaho. Kasi nga, tamad magtrabaho, kaya pinili yung mas madaling gawin. So, kapag nagkukubli tayo sa mga gawain na mas madali para umiwas tayo sa pinakatungkulin natin, yun ay masasabing katamaran pa rin. At maging yung ganung uri ng katamaran ay hindi makakristong gawain. Hindi makakristong gawain. Hindi makakristong gawin ang pamumuhay. Dahil yun ay katamaran pa rin. Yun ay sumisira pa rin. Sumisira sa iyong pangunahing tungkulin. Ngayon, bilang isang Kristiyano, maaaring ikaw ay isang hardworking o napakasipag, ikaw ay isang diligent na tao sa iyong trabaho. And I will commend you.
Dapat lang yun at pinapalakpakan ng Biblia ang ganung mga tao. Mabuti yan. Sa kabilang dako, baka naman mayroon kang katamarang spiritual bilang Kristyano. Mayroon kang katamarang spiritual. At hindi ko konti ang Kristyanong nagtataglay ng katamarang spiritual na dapat paglabanan, na dapat iwanan. Dahil ang katamaran ay kasalanan. Sa madaling sabi, marami sa ating mga Kristiyano ang tamad na spiritual. Ano ba ang mga palatandaan ng tamad na katamarang spiritual? Una, ayaw mong gawin o hindi mo ginagawa ang mga pangunahin mong gawain bilang isang tagasunod ni Kristo. Hindi mo ginagawa ang iyong mga pangunahing gawain bilang isang tagasunod ni Kristo. Hindi mo pinagyayaman ang iyong buhay spiritual. Hindi mo kinocultivate. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Wala kang interes sa pag-aaral ng Biblia. Hindi mo pinauunlad ang iyong prayer life. Hindi ka gumagawa ng anumang plano para sa mga ito para magkaroon ng improvement, development patungo sa mas maganda at lumalagong buhay spiritual. Wala kang plano. Sa halip, sunod ka lang sa agos ng iba. You don't swim against the tide or you don't swim against the current. Basta sunod ka lang. Kung papaano si Maher ay sunod lang sa barkada niya, sa mga kaibigan niya, laro ng basketball, sunod siya sa hilig ng kanyang katawan. Samantalang si Richard, kahit na gusto niya sana maglaro ng basketball, gusto niyang magbabad sa TV, manood ng anime, pero lumalangoy siya against the current. Lumalangoy siya kontra doon sa agos. Dahil ang agos ng panahon nila, ng kanyang kabataan ay mag-basketball, manood ng anime, pero talagang sinikap niya na lumangoy laban, kontra sa agos. Pinili niya ang mag-aral, gumawa ng homework at magsipag sa pag-aaral. Sa buhay spiritual, ganun din. Sumasabay lang tayo sa agos. Maraming Kristiyanong ganun. Pero kung wala yung pagpaplano na ito ang gagawin ko para makita ko yung paglago sa akin. So, merong katamarang spiritual doon. Pangalawa, hindi mo pinagagana ang iyong isip na ibinigay sa iyo ni God para isipin, pagmuni-munian, at magtanong tungkol sa Biblia. Di ba? Yan ang larawan ng tamad. Hindi mo pinagagana yung isip mo na binigay sa iyo ni God para isipin, pagmuni-munian, at magtanong tungkol sa mga itinuturo ng Biblia. Sabi nga ng isang manunulat, nabasa ko sa internet, you are most likely spiritual lazy if for so long you don't have any questions about God and about the Bible. Sabi niya, mas malamang daw ikaw ay spiritual na tamad kung sa mahabang panahon wala kang tanong tungkol sa Diyos at tungkol sa Biblia. May punto siya ron. Pangatlo, wala kang intensyon na magbago. Kung ikaw ay spiritual na tamad, wala kang intensyon na magbago. Gusto mong magbago, pero wala kang intensyon. O kaya ay maaaring nagpasya kang magbago, pero wala kang intensyon na magbago. Ibig sabihin, hindi mo sinisikap na gawin o na mangyari sa iyo yung pagbabago. Dahil sa pagbabago, merong action na dapat gawin. Meron kang dapat gawin. Meron kang dapat planuhin. Para makapagbago ako, ito ang dapat kong gawin. Pero sa isang Kristiyanong tamad, sa spiritual na tamad, sagot, agos na lang. Hintayin ko na lang gawa ni God. Baguhin niya ako kung gusto niya. Kung hindi, bahala na si Batman. Spiritual laziness. Pero spiritual laziness is a devil's ploy for a Christian to easily fall into the devil's trap. Spiritual laziness is a devil's ploy for a Christian to easily fall into the devil's trap. Ang spiritual na katamaran ay isang pakana ng dyablo para madali kang mahulog sa kanyang bitag.
Kapag ang isang Kristiyano ay tamad, very easy na para kay devil na mailagay niya ang Kristiyanong yun sa kanyang bitag. At ang bitag ni devil ay hindi halata. Siyempre, bitag nga eh. May bitag bang halata? Hindi halata yun. Akala mo okay lang. Okay ka lang. Akala mo okay lang ang lahat. Pero hindi okay. Dahil ang sukatan ng pagiging okay ay yung stature ni Kristo, yung pagiging tulad kay Kristo. So kapag hindi ka umaangat patungo doon, then hindi okay. Yun ang talagang pagiging Kristiyano. Yung sinisikap mo na umabot ka doon sa pagiging tulad kay Kristo. And we are called. Yun ang purpose ni God sa atin. Ang tayo ay matulad kay Kristo. Kaya kung pinababayaan natin yung goal na yun, yung hangarin na yun, ibig sabihin lang, meron tayong spiritual na katamaran dahil hindi tayo tumutungo sa antas na yun. So, akala ng Kristiyanong yun, okay ang lahat, pero ang totoo, hindi okay. Dahil yun nga, hindi siya nagiging tulad ni Kristo sa paglipas ng maraming taon. Wala naman kasi talagang sanhi ng walang ibang sanhi ang hindi paglago sa larawan, tungo sa larawan ni Kristo, kundi ang katamaran spiritual. Yun lang yun eh. Basically, yun lang yun. Yun ang dahilan. Pag spiritually tamad ka, hindi ka lalago doon. Pero ang isang lumalago, ang isang umuusad tungo doon, masipag na Kristiyano yun. Masipag spiritually. Kasi makikita mo sa kanya yung development, yung growth. Isipin nyo, ibinigay na sa atin ni God ang lahat ng pangangailangan natin. Lahat ng kailangan natin para sa layunin na tayo ay mamuhay ng mga Diyos, pagiging tulad kay Kristo. Sabi doon sa 2 Peter 1:3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Sa buhay, yung buhay na pinagkaloob niya, yung life in the Son, yung abundant life, yung eternal life. Yung kailangan natin sa buhay na yun. At sa pagiging makadiyos, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Isipin nyo, pinagkaloob na ni God ang lahat ng kailangan natin para sa ganung buhay. At sa pagiging makadiyos, yung pagtulad kay Kristo. Kaya wala tayong maidadahilan na wala tayong resources. Pinagkaloob ni God sa atin ang lahat ng kailangan natin para sa layunin yun na maging tulad ni Kristo, makadiyos na pamumuhay. Kaya ang tanging dahilan lang kung bakit hindi natin naipapamuhay yung buhay, yung eternal life, yung abundant life, yung life in the Son, at hindi tayo umusad tungo sa pagiging larawan ni Kristo, yung makadiyos na pamumuhay, walang ibang dahilan dyan kundi ang spiritual na katamaran. So, anong solusyon dito? Walang iba kundi maging diligent tayo. Gayahin natin si Richard. Talagang kahit na umiiyak siya minsan dahil sa paggawa ng assignment, dahil mahirap, dahil hindi naman siya gano'ng matalino noong panahon na yun. Talagang iniiyak niya minsan yun. Sinikap niya. Yung pagsisikap, yung diligence, yung pagiging masipag sa gawain ng mga bagay ukol sa Diyos. At madalas talagang ayaw ng laman natin yan. Kaya nga sabi ni Pablo, dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Sinasanay niya ang kanyang sarili. At yun nga, yung pagsasanay. Na ayaw mong gawin ng isang bagay, pero alam mo na yun ang tama, ginagawa mo yun. So, kailangan natin maging masipag, maging intentional. Huwag lang magpasya. Huwag lang gustuhin. Kundi maging intentional tayo na sipagan at pagpursigihan ng mga bagay na nauukol sa ating paglagong spiritual o pagtulad kay Kristo. Dahil kapag tayo ay diligent, masipag sa mga bagay na ganyan, na pinagyayaman natin ang ating buhay spiritual, tiyak yun. Hindi pwedeng hindi susuklian ni God ang ating kasipagan. Nakikita natin yan. Maring hindi sa loob ng 1 linggo. Pag nagtiyaga tayo, makikita natin. Pero ang kailangan lang talaga, sipagan. Maging masipag tayo sa buhay spiritual, sa pagpapalago ng ating buhay spiritual. Anong sabi sa Proverbs 13:14 ulit? The appetite of the lazy craves and gets nothing. Gusto kong lumago pero hindi nangyayari.
Bakit? Yun nga, dahil tamad yun eh. While the appetite of the diligent is richly supplied. Kapag ikaw ay masipag, pag hinangad mo ang isang bagay, magaganap yun. Lalo-lalo na sa iyong relasyon kay Jesus. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. So yun ang landas na tahakin natin. Yung landas ng taong masipag. Dahil susuklian ni God yung ating kasipagan. Lord, sa tanghaling ito, we thank you and we bless you. Marami pong salamat sa pagtalakay namin to at salamat sa buong series namin ng 7 Demons in the Human Heart. Nawa, ni isa dyan ay hindi matagpuan sa puso namin, Panginoon. At sa halip, umaksyon kami na labanan, tanggihan, at ganun din, Panginoon, tahakin namin ang landas ng kabanalan, makadiyos na pamumuhay, at ang landas na tumutulad kay Kristo. We bless you and we thank you. Amen.